Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, and welcome to Bonfire Night! So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, and kung bago ka lang dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Huwag kalimutan mga ka-bonfire ha! Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na kasama na po natin nanonood yung ating mga disciples, yung mga leaders natin, and na-mention na natin yung ating mga invites. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship teams sa pamamagitan ng isang awitin. Panginoon, hinahanap ka. Ng pusong di ka madama. Sa buhay ko'y kailangan ka. Ngunit ikaw ay tapat kailan pa man. Sa Diyos, ikaw ay pupurihin, kanlung at aking lilim, di mangiwan, binago mo ang buhay ko sa kabutihan at katapatan mo. Di mangiwan,
ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Diyos, ikaw ay pupurihin, kanlung at aking lilim. Di mangiwan, di mangiwan, binago mo ang buhay ko. Sa kabuti at katapatan mo, di mangiwan, di mangiwan, sa'yo'y mananalig. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y iingatan niya, hindi ako magkukulang, purihin siya. Diyos, ikaw ay pupurihin, kanlung at aking lilim. Di mangiwan, di mangiwan, binago mo ang buhay ko. Sa kabuti at katapatan mo, di mangiwan, di mangiwan, sa'yo'y mananalig. Sa'yo'y mananalig. Sa'yo'y mananalig. Praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na habang nakikinig po tayo ng message tonight, tayo rin po ay active na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, he is one of the 144 leader of CGS Las Piñas under Henry Snett, a leader of leaders and one of the missionary workers. Let's welcome Rani Ranido.
Okay, so magandang gabi po sa bawat isa. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. So, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po Panginoon, maraming salamat sa gabing ito na iyong pinagkaloob sa amin, na ako po ay muling magamit at makapagbahagi ng iyong salita. Lord, I pray na pagkalooban mo po ako ng iyong wisdom, strength at simula sa umpisa hanggang sa matapos ang gawain ito. I pray, Lord, na buksan mo po ang puso at isipan ng bawat tagapakinig ngayong gabi. At may apply po namin sa araw-araw ang mensahe na aming mapapakinggan sa gabing ito. Salamat po Ama, sa iyo lamang ang mataas na papuri at pagsamba sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen and amen. Okay, so muli po nagpapasalamat po muna ako, no? Una sa Panginoon, then kina Pastor Rami and Pastor Adel para po sa opportunity na ito na makapagbahagi ngayong gabi. Muli po, magandang gabi and welcome sa Bonfire Night. Welcome po sa ating mga pastors, sa ating mga primary, 144, 1728, mga leaders and disciples po, no? Sa mga first time na nanonood ngayong gabi sa ating gawain, welcome po sa Bonfire Night. Okay, so ang ating pong text makikita natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 to 7. So, sabi po doon, this command that I give you today are to be on your hearts. Then verse 7, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road and when you lie down and when you get up. Then, lipat po tayo doon sa Psalms chapter 74, verses 4 to 6. So sabi po doon, in verse 4, we will not hide them from their children. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His powers and the wonders He has done. And verse 5, He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our forefathers to teach their children. And in verse 6, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. So, ayun po, no? So, ang atin pong team is, why is building a spiritual legacy is important. Okay, so, balikan po natin yung ating text natin sa Deuteronomy po, no? So, tingnan po natin yung chapter 6, verse 6 to 7. So, sabi po doon, these commands that I gave you today are to be upon your hearts. So ano pong ibig sabihin? Ano po ba kayong command na nandoon na dapat nating ituro or dapat nasa puso natin? No? So kung balikan po natin yung chapter 5 ng Deuteronomy, yan po binigay diyan yung 10 utos ng Diyos kay Moises doon sa Mount Sinai. Ano po, no? At ang kausap na ni Moises doon is ang bayang Israel. No, so tanong po, ilan pa po kaya ang nakakaalam sa atin or kabisado ba natin yung 10 Commandments? Ano po, no? Gaano kaya karami yung kaya nating enumerate, no? So sige po, pwede po kayong mag-comment hanggang 10 kung hanggang kailan yung kaya nating i-comment diyan po, no? So, bakit po natin kinakailangan balikan? So, bakit kailangan nating alalahanin, no? So, kasi po, no, in verse 7, sabi po doon, ano, impress them on your children, talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So, ibig pong sabihin, doon sa word na impress, no, hindi lang po ituturo. So, the word impress is, in Tagalog, iukit. Ano po? No, hindi lang siya basta ituturo, kundi iukit. So, bakit kaya natin kinakailangan balikan? Bakit? Ano po ba yung kahalagahan ng 10 utos na yon sa atin bilang mga Kristiyano, no? Bilang mga disciples ng Lord? No? So, tingnan natin yung Deuteronomy chapter 6, verse 1 to 2 muna, no? So, sabi po doon, ito ang kautusan at mga tuntuning ibinigay niya sa akin na siya ninyong susundin. So, nandun po yung word na pagsunod, no? Susundin.
sa lupang ito na inyong sasakupin. Then verse 2, ang mga ito ay binigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi upang magkaroon kayo ng takot sa Kanya. No, so yung pala po yung guide natin, yung 10 utos na yon. Kasi sa panahon po ngayon, di po ba, iba na yung nangyayari sa atin, no? Minsan, nagiging mainitin na yung ulo ng bawat isa. Minsan, nagkakaroon ng road rage, di ba? Binabaril na lang, no? Kasi baka nakalimutan natin ngayon na bawal pala yung pumatay, di po ba? So, ngayon, yung issue ng pagiging contractor, di po ba? Napakainit na issue po ngayon yan, no? Pero bakit po? Ba't kaya nangyayari yon? Kasi baka nalimutan natin na bawal palang maglakaw. Di po ba? So, ito po yung basic 10 na utos ng Lord sa atin. Pero, naaalala pa ba natin ito? Nasa puso pa ba natin? Or baka unti-unti na nating nalilimutan, no? So kailangan natin bumalik, no? Ibalik natin yung sarili natin sa basic, no? So pagbalik natin sa basic, ano po ba ang dapat nating gagawin? So gusto ko pong i-call yung attention again, ano po, ng ating mga magulang, yung mga parents po, no? Kasi in verse 7 sabi ituro doon sa mga anak no? Kaya po bilang magulang, tayo po yung mauuna. No? Sabi doon sa verse 6, iukit muna natin sa ating puso. No? Then pagdating doon sa verse 7, ituro sa ating mga anak. No? So ano po ba yung lesson natin doon na makukuha, no? Sabi kasi doon, instruct parents to keep God's word in their hearts. No, sa puso natin, tayo munang mga magulang. Then pangalawa, emphasize the importance of diligently teaching. So ibig sabihin, masipag nating ituro sa ating mga anak yung mga inutos sa atin ng Panginoon, no? Yung 10 commandments na iyon. So, although basic, sabi nga ng iba, basic yun. Pero ang tanong nga, minsan yung basic na yun, yung pa yung nakakalimutan natin. No? Kaya mahalaga po bilang mga Kristiyano, bilang disciple, balik tayo. Balik natin yung ating sarili. Paulit-ulit natin yan alalahanin. No? Kaya nga po, sabi ko nga, gaano kaya karami yung kaya nating enumerate? 10 lang po yan. Pero kaya-kaya natin i-enumerate yung 10. No? So pagdating sa man po doon sa Psalms natin, 78:4 to 6, sabi po doon, no, basahin ko po sa Tagalog, no? Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. No? Ito'y aming isasaysay sa susunod na lahi namin. So hindi lang po pala, for example po ako, no? Kung ang magulang ko tinuro sa akin, so sa akin ituturo ko sa aking anak. Then yung aking anak ang magtuturo sa kanyang anak din. So hanggang sa kaapu-apuhan po na dapat hindi po malilimutan yung command ng ating Panginoon. No po. Then in verse 5 sabi doon, mayroon siyang patutuo na kay Jacob tinatag, mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating ninuno dapat nilang ipatupad, ituro lagi ito sa kanilang mga anak. So again po, nandun po ulit yung salitang pagtuturo. And dapat sa ating mga magulang o sa ating mga ninuno, na dapat hindi natin nakakaligtaan yon at patuloy hanggang sa kaapu-apuhan natin ituturo iyon. Bakit po kaya? Ano po ang purpose? No? In verse 6 sabi, sa lahat ng lahi nila ito'y dapat iaral at ang kang susunod pa ay marapat na turuan. So for the next generation daw. No? So ang purpose was to educate the children who were yet to be born. So ibig sabihin, yung mga ipapanganak pa lang, dapat nakaredy na tayo na sila ay turuan. Ano po? Kasi po, sabi doon, this knowledge was to be passed down in a continuous cycle with each generation, teaching the next. So, ibig sabihin, from one generation to another generation po. No? So, hindi po dapat mawawala kung yung ating pagtuturo pagdating sa batas or pagdating sa 10 utos ng ating Panginoon.
No? So tanong po, why is building a spiritual legacy important? So punta po tayo doon sa point number 1 natin. So sabi po sa point number 1 natin, it develop parental responsibility. So bilang mga magulang, again, responsibilidad natin ang ating mga anak. Ano po? No? Wala, tayo talaga. No? Hindi lang tayo naging tatay, hindi lang tayo naging nanay para mag-produce lang ng anak. Kaakibat po dyan yung ating responsibilidad sa pagpapalaki, no? Pagbibigay aral sa kanila para ma-develop yung kanilang values. No? Kasi kung natatandaan nyo po, yung aking last na mensahe nung nakaraan, di po ba, ang ating pamilya yung smallest form po, no? Doon sa ating society, no? Kaya po dapat sa atin magsisimula yung pagtuturo sa ating mga anak, no? So, kung dalhin po natin din sa discipleship, no? Sabi doon kasi develop parental responsibility. So, kung sa discipleship naman po ako bilang leader, no, at ako'y may mga taong hinahawakan, so masasabi ko din na talagang kailangan ko ring turuan yung aking mga nasasakupan, lalo na yung mga bagong soul na ating nanuwiwin. Ano po? No, kailangan natin ituro yung kahalagahan ng isang pagiging disciple ng ating Panginoon. No? So, ano po ba yung mga responsibilidad ng bilang isang magulang? No? Dapat po maging active teacher po tayo. No? Kasi bilang magulang, tayo po talaga ang uhubog doon sa ating mga anak. Sabi nga doon, teach them diligently. Dapat magturo tayo ng may kasipagan. No? Hindi lang basta yung anak natin, hinahayaan natin kung saan napupunta. No? Dapat tinuturuan natin yan. Then, sabi, every moment, no? Dapat daw, every moment, laging may pagtuturo or dapat sinasamahan natin ang pagtuturo. Sabi dito, integrating teaching into everyday life. No? So sa bawat buhay nila, tinuturuan natin sila. No? Kasi hindi lamang po natin dinadala sila sa church, no? During Sunday. Nakakala natin pag nag-church tayo during Sunday, okay na, madidevelop na yung value or yung tawag nito, madidevelop na yung spiritual ng ating mga anak. So, hindi po ganun yon. Kailangan po, bilang magulang, tayo yung nagtuturo nun sa ating mga anak. At huwag nating iasa sa church, hindi lang yung dadalhin lang natin sila every Sunday sa church, pagkatapos nun, wala na. Ano po? Oh. Then, sabi po, heart of transformation, isa po ito sa responsibilidad natin bilang magulang. So, bakit po heart of transformation? So, sabi po kasi, having God's word on your heart, no? Hindi lamang po natin minememorize, no? Yung salita ng Diyos, hindi lang tayo nagme-memory verse, but understanding the love of God, understanding and love for God's commandment, no? Kumbaga, hindi lamang natin siya sinasaulo, kundi nandoon talaga yung sinasa puso natin na hindi lang natin siya i-memorize, kung hindi ituturo natin sa ating mga anak ng buong puso. Ano po, talagang kinakailangan tago sa puso natin yung itinuturo natin doon sa ating mga anak. Then, building foundation. So sabi po doon, by consistently teaching God's word, parents lay a foundation for their children's faith and can withstand challenges and guide them throughout their lives. So, ibig pong sabihin, habang tinuturuan po natin yung ating mga anak, doon pa lang naglalatag na tayo ng pundasyon doon sa kanilang kahalagahan bilang isang tao, no? Na yung kanilang yung kanilang emotion na maging matatag sa pananampalataya, hindi lamang na maging mahina sila, but yung marunong silang
labanan yung kanilang emosyon. Ano po, yung maging matatag sila na meron silang pananampalataya sa ating Panginoon. Ano po? So, building foundation, ibig sabihin, habang maliit pa yan, bilang magulang, tayo po ay unti-unti nating tinuturo sa kanila yung kinakailangan nilang gagawin, yung kinakailangan dapat nilang malaman, no? Kumbaga, yung commandment na binigay sa atin ng Lord, unti-unti nating nilalatag sa kanila. So, ang maganda po nun, sabi nga po dun sa 10 Commandments, is bigyan po natin, halimbawa, kuha po tayo ng isa. Sabi doon, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. So, dapat yun po yung pinapaliwanag natin sa ating mga anak. Ano po? Kasi yung mga bata ngayon, hindi natin alam, no, kung ano na po yung mga ginagawa nila. No, kasi tayo din bilang magulang, hindi natin tinuturo talaga yun eh. No? So, isa pa po, bawal ang magnakaw. No? Bawal mangupit, mangumit, di po ba? No? Kaya, building foundation kasi yung kahalagahan nila, yung mga natututunan nila sa atin bilang magulang is maipapasa din nila doon sa kanilang magiging anak. No? So, kaya po, ang lesson natin dito, tayo bilang magulang muna. No? Tayo po muna yung magpa-disciple. Tayo pa muna yung magpahubog. Tayo po muna yung mag-aral kung ano po yung inuutos ng Panginoon sa atin. Ano po? So, ayun po, no? So sabi nga po dun sa Genesis chapter 18 verse 19, for I have chosen him so that he will direct his children in his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised. So dito po, no, makikita natin, God chooses Abraham for spiritual legacy. Ano po? Bakit kaya? No? Bakit pinili ng Lord si Abraham? No? Kasi he will command his children. No? God's intimate knowledge and choice of Abraham. So kilala ng ating Panginoon si Abraham. No? Kaya ang ini-expect ng Lord sa kanya is tuturuan niya yung kanyang household, yung kanyang nasasakupan. No? And ganun din po sa atin bilang tayo ay magulang. Sabi ko nga kanina, hindi lang tayo naging magulang para magkaanak lang. No? Nandun yung responsibilidad natin. No? Ginawa tayong magulang ng Panginoon para magturo ng kanyang ipinag-uutos. No? So, and himayin po natin, himayin natin yung Genesis 18 verse 19. So sabi doon, his household after him. So Abraham's influence should extend to his entire household and future generation. So meaning, si Abraham po, influencer siya, at hindi lang sa entire household, kundi sa future generation. No? So even ngayon, no, dinadanas natin, no, yung pagpapala, no, na nangyari kay Abraham that time, no. So sa pagiging influencer po ni Abraham, yung kanyang future generation, no, tayo po 'yon na dinadanas natin. No, so kung titingnan natin sa discipleship, so bilang mga leader din, influencer din po dapat tayo. Motivator din po dapat tayo. No? Hindi lang po doon sa mga sa social media, bagkus inaabot natin yung kaluluwa ng mga tao na wala pa sa Panginoon. So, kasi yun po yung nais ng Lord sa atin. No? Then, sunod po, to keep the way of the Lord to do justice and judgment. No? So ano pong ibig sabihin? So sabi doon sa utos ng Lord, no, specify the content of instruction, ethical behavior, and adherence to God's law. So kung ano po yung utos ng ating Panginoon,
Sabi po doon, kailangan magkaroon tayo ng wisdom upang matukoy natin yung nilalaman at tagubilin na ito at tamang pag-uugali sa pagsunod sa utos ng Diyos. No? So ano po ba yung characteristic nun? No? Yung tamang pag-uugali, tamang pag-unawa at tamang pagsunod sa utos ng Diyos. No? Then dun sa last, that the Lord may bring upon Abraham that which He had spoken to him. So sabi po doon, Abraham's obedience and faithfulness of his descendants would lead to the fulfillment of God's promise. So ibig pong sabihin, no, sa lahi ni Abraham na andun po kasama ang Panginoon na fulfillment of his promise, no. So kung ano pong ipinangako ng Panginoon kay Abraham, yun po ang matutupad kasama ng kanyang household, ng kanyang saling lahi. No? So ano pong lesson natin doon? So God chooses and knows individual not just for their salvation, but also to be a spiritual leaders and examples for their families and household. So sa atin po bilang tayo ay mga magulang, no? Again, pinili tayo ng Lord, hindi lang tayo ay para maligtas, kung hindi maging spiritual leaders. Una, sa ating pamilya, no, doon sa ating mga anak at sa future generation, ano po, na sila ay ating tuturuan. And meron din pong reminder diyan, no? Sabi, fathers and head of the households fulfill their God-given role, which is a prerequisite for God to bring fulfillment of His promise, blessings upon their descendants. So, kumbaga, para po matanggap natin ang pagpapala, pangakong pagpapala ng ating Panginoon. So bilang tayo ay mga head of the families, mga tatay, meron po tayong papel na ginagampanan. Ano po, sa ating sambahayan. Ano? So bilang mga tatay, una, tayo muna yung magpa-disciple, tayo yung magturo sa ating mga anak, no? At tayo rin yung manguna sa ating pamilya. Ano po, no? Bilang mga tatay, hindi po kawalan or kakulangan or kabawasan sa ating pagkalalaki yung magturo po sa ating mga anak patungkol sa salita ng ating Panginoon. Prerequisite po ng Lord yan. No, at kinakailangan nating gagawin para sa ating mga anak, no? Kumbaga, set aside natin, no, yung mga gawain natin na makamundo. Ito na po yung time para tayong mga tatay is bumalik sa presensya ng ating Panginoon, no? Para ngayon pa lang magamit na natin yung pagiging tatay natin sa ating mga anak upang hindi sila mapariwara. Ano po? Then, proceed po tayo doon sa number 2 point po natin. Sabi doon, incorporating faith into everyday life. Ano po? So, ano po ba ibig sabihin na incorporating faith to everyday life? So, pag sinabi pong incorporate faith, dapat po ay may pagsama ng pananampalataya sa ating buhay araw-araw. So kanina po doon sa building foundation, no, na sinasabi ko, no, by consistently teaching God's word, parents lay down a foundation. So doon pa lamang po nilalatag na natin yung pundasyon ng ating mga anak, na upang sila ay maging malakas, ano po, at hindi mahina, maging malakas na labanan yung kanilang emosyon. Kasi po ngayon, mga bata ngayon, mga emotional na, mapagalitan mo lang konti or masabihan mo lang ng kaunti, no? Andyan na yung nagtatampo, hindi mo na makausap, nagkukulong sa kwarto. Ano po, minsan naglalak pa ng pinto, hindi mo na alam kung anong ginagawa pag nakalak na yung pinto ng kwarto nila. So, by incorporating faith, no, tinuturuan natin silang magtiwala sa Panginoon. No? Kaya, paalaala po sa atin bilang mga magulang, so masipag po nating turuan yung ating mga anak. So sabi nga po sa Romans chapter 10 verse 17,
So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. No? So kumbaga po yung ating pananampalataya is makukuha natin kapag tayo ay patuloy na nakikinig at nakikinig ng salita ng Panginoon. Ano po? No? So basahin ko po sa Tagalog, no? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo, no? So ibig sabihin, yung foundation na yon makukuha natin sa pagtuturo natin sa ating mga anak. So ganun din po sa atin bilang mga tatay, kung tayo po ay nagpapa-mentor, no, meron tayong mentee relationship, no, ganun din po kasi patuloy tayong nakikinig ng salita ng Panginoon. Meron tayong cell group, nasa simbahay tayo, may mga mentoring tayong inaatenan. Doon po madidevelop din yung ating foundation ng ating pananampalataya. Ano po? Kasi yung ibang mga tatay ngayon, no, kumbaga, kung ano lang yung narinig nila, yun na yung pinaniniwalaan nila. Pero hindi po eh. Halimbawa, meron lang sinabi si kumpare, no? So, ando na yun. Kumbaga, walang basihan. Pero kung patuloy tayong nakikinig ng salita ng Panginoon, nandun po yung basis natin. Lalo na po kung tayo ay nagdi-devotion din bilang mga tatay. No, makikita natin yan. No? Na yung nilalatag na salita ng ating mentor or ng ating pastor is mapuprove natin talaga, no, na tayo ay binibigyan ng inspiration, no, para tayo ay magbalik loob sa ating Panginoon. So sabi nga po, no, emphasize that faith is cultivated through hearing the message about Christ. Then faith is the response to the revelation of Christ. Ano po? Kumbaga, ito po ay hindi galing sa ating lakas, hindi galing sa ating kung ano yung ating achievement, no, kung ano yung ating narating. Yung pananampalataya po is dahil po yan sa grace ng Lord sa atin, no? So kaya nga po mga tatay at mga nanay, no, mga magulang, habang tinuturuan natin ang ating mga anak tungkol sa salita ng Diyos, kaakibat po dyan yung paglilinang ng kanilang kaisipan at iukit sa kanilang kaisipan, ihanda sa kanilang kaisipan na magtiwala sa Panginoon. No? Patuloy po tayong magtiwala sa ating Panginoon. Then sabi po in Ephesians 2, chapter 2, verse 8 to 9, "For by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." No, so yun po yung sinasabi natin kanina na talagang ang ating pananampalataya ay galing sa grace ng Lord. No, wala pong kinalaman yung ating kabaitan diyan, wala pong kinalaman diyan yung ating kalakasan, walang kinalaman diyan kung ano yung achievement natin. No, ang Lord ay grasya ng Panginoon sa atin. Binigay po yan ng Panginoon sa atin. No? Bakit po? Kasi po, para hindi tayo matutong magyabang. No? Kasi kung doon po napupunta eh. Kapag umangat sa buhay, no, sabihin niyan, sasabihin ng isang tao, nagtrabaho ako, nagsikap ako, pinagpawisan ko yan, kaya akin yan. So hindi po ganon. No, kung ano po man yung achievement natin, kung ano po man yung attainment natin ngayon, bunga po yan ng grace ng Lord. No? Kaya po, wag nating ipagmalaki kung anong meron tayo ngayon. No? So, lahat po yan, galing yan sa Lord, wala pong akin, walang atin. No? So, lahat yan is galing sa Lord. No? So, tingnan po natin, basahin po natin, himayin po natin yung Ephesians 2, 8 to 9. So sabi doon, "For by grace you have been saved." So ibig sabihin, ang kaligtasan ay libreng kaloob ng Diyos, no? An act of His unmerited favor and love towards humanity. No? Talaga pong, yan, salvation is a free gift of God.
No, wala pong bayad yan. Bigay po ng Lord sa atin yan. Then, true faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, no, trusting and reliance on Jesus Christ's sacrifice. No? Ibig sabihin po, bawat individual na tumanggap sa ating Panginoon at tumanggap ng regalo ng kaligtasan, no? Hindi po sa sariling intellectual, but sa pagiging trusting reliance on Jesus Christ, no? Kumbaga nandoon full na pagtiwalaan natin ang ating Panginoon, no? And sunod po, and this is not from yourself, it is a gift of God. So ibig po sabihin, salvation is entirely God's work, not something human can achieve through their own effort. So ayun po, no, na talagang hindi dahil sa narating natin, hindi na dahil sa narating mo, hindi dahil sa iyong pagsisikap, kung hindi entirely God's work. Galaw po ng ating Panginoon, no? And sunod po, not of works so that no one can boast. So ibig sabihin, eliminate the possibility of boasting about one's own righteousness or accomplishment in attaining salvation, no? So inaalis po or dapat binabasag natin yung kayabangan o pagmamataas, no, para makamit natin yung kaligtasan. So ano po yung lesson natin doon? So teaches that salvation is a divine gift received through faith and not something can be earned by human effort. It emphasizes the grace of God as the sole basis for salvation, preventing any human pride or boasting. So God's sole basis of salvation. So inuulit po natin, sole basis of salvation. No, wala po sa galing ng bawat isa sa atin, kung hindi sa Panginoon lamang po. Then point number 3 po tayo, sabi diyan, fulfill a God-given desire. So makikita po natin in Matthew 22:37-39. Sabi po doon, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Then verse 38, this is the first and greatest commandment. Then in verse 39, the second is like it, love your neighbor as yourself. No? Fulfills a God-given desire. So ito po yung kalooban ng Panginoon sa atin. No? Kaya po mahalaga, no, yung spiritual legacy. Una, nade-develop yung ating pagiging magulang, no? It develop our parental responsibility. So then yung pangalawa, incorporating faith into everyday life, no? Then sa pangatlo, fulfills a God-given desire, no? So bakit po, no? So kung titingnan po natin yung binasa natin kanina sa Deuteronomy, yung 10 utos po, no? Ito na po yon ngayon. No, in Matthew 22:37-39. Mahalin muna natin yung ating Panginoon. Ibig sabihin in all being, no, yung ating soul, mind, yung ating heart, soul and mind, no? At to love your neighbor as yourself, no? Mahalin din natin yung ating kapwa gaya ng ating sarili, no? So paano natin mamahalin yung ating kapwa, no? Kumbaga, tawag nito, ating silang i-invite, no? Atin silang i-invite patungo doon sa paanan ng ating Panginoon. At ito po yung ating purpose, no, dito sa CGS Philippines. To love God and to love people. No, kung mahal natin ang Panginoon, hindi sa atin may stop yung pagpapala na ginawa sa atin ng Panginoon. Hindi sa atin may stop yung pagbabagong ibinigay sa atin ng Panginoon. Bagkos tayo mismo sa ating sarili, mag-abot din tayo ng kaluluwa. No? Yung mga taong wala pang relasyon sa ating Panginoon. So sila po yung dapat nating bahagian ng salita ng ating Panginoon. So ano pong lesson natin doon? Instruct believers to love God with their entire being. So sabi ko nga kanina, heart, soul, and mind. And to love neighbor as yourself.
No? Then, emphasize that love for God and love for others are inseparable, foundational to Christian life. So, hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang Lord, pero hindi tayo nagpapatawad. No? Hindi mo pwedeng sabihin na, nakilala ko ang Panginoon, no? Pero hindi mo kilala yung kapitbahay, hindi ka nag-share. No? So, ibig po sabihin, inseparable po. No? Love for God and love for others are inseparable. So meaning to say, kung ikaw ay nagmamahal, mahal mo ang Diyos, minamahal mo rin ang iyong kapwa. Kahit yung kapwa mo is ito pa yung number 1 persecutioner mo, kapatid. No? Yun ang utos ng Panginoon at wala pong exemption doon. So kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo rin yung iyong kapwa. Then, sabi din po in 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. No? So, ito po yung desire ng Lord sa atin na lahat tayo ay mabago. No? Ma-transform po yung buhay natin. No? Ma-transform tayo na tayo ay nakakilala sa Panginoon. Hindi na tayo yung dati, no, na walang relasyon sa ating Panginoon. Kung nakilala mo na ang Lord, nakamit mo na yung pagbabago, tinanggap mo na yung Panginoong Diyos sa iyong buhay, sa iyong puso, no, na-transform ka na. So, hindi na tayo dapat babalik doon sa dati nating pinanggalingan. Ano po? So, sabi nga po, ang best example po, walang paru-paro na bumalik, no, sa pagiging uod niya, no, sa pagiging caterpillar. So bilang isang disciple, bilang isang Christian, nandiyan na po, ikaw na ay isang magandang paru-paro, no, napaka-colorful na ng iyong buhay, no, maganda ka na, huwag ka nang bumalik sa dati pa, no. So sabi nga po, spiritual transformation that occurs when a person believes in Christ, resulting in a complete spiritual nature, where past sins are forgiven and fresh spiritual life emerges. So, ibig sabihin, yung spiritual life nandiyan na kasama na ng iyong buhay, no? Na bago ka na. Yung iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Completely renew ka na. No, kapatid? So, dapat hindi na tayo babalik doon sa dati nating gawain. No? Kung tayo noon, mga tatay, ang Kristong pinupuntahan natin, yung sa pula sa puti, sa sabungan, may Kristo din po doon. Pero ang dapat na pupuntahan nating Kristo, yun, yung ating Lord and Savior. No? So kung tayo dati tumataya pa ng loto, kapatid, baguhin na natin yan. No? Ito na po yung tamang oras, no? Para baguhin natin, mga tatay, yung ating mga gawi, no? So ganun din sa ating mga kananayan, no? Dapat ang example ng isang pamilya is nandoon nakasentro ang Panginoon, no? Ang Panginoon ang gumagalaw doon sa buhay ng pamilyang ito. No, so yun lang po mga kapatid, no? And for our conclusion, sabi po doon, the importance of building a spiritual legacy is the responsibility of the parents to instill faith and value to their children through consistent and intentional instruction until the fulfillment of God's given desire. No, so sa Tagalog po, sabi doon, ang kahalagahan ng pagbuo ng isang legasiyang spiritual ay responsibilidad ng mga magulang na turuan ng pananampalataya at halaga ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at sadyang tagubilin hanggang matupad ang pagnanais ng Diyos. So, ayun po mga kapatid, no? Marami pong salamat and mag-closing prayer na po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, marami pong salamat sa gabing ito, sa mensahe na aming napagbulabalayan, na ang kalagahan ng isang individual ay nakasalalay sa kung paano siya tinuruan, pinalaki ng magulang. At gayon din, Lord, ang mga kalagahan at mabuting bagay ay
marapat din na maipasa sa susunod na henerasyon upang hindi ito mawala o malimutan. Holy Spirit, we pray na samahan mo po kami sa aming buhay pananampalataya, na ang mga utos mo, Panginoon, ay muli naming maiukit sa aming puso, at bigyan mo po kami ng strength, knowledge, wisdom, Panginoon, upang maituro namin ito sa aming mga anak hanggang sa aming kaapu-apuhan. Lord, I pray na maging maayos ang bawat pamilyang Pilipino upang maging maayos din po ang bansang Pilipinas. Salamat muli, Panginoon, at ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen and amen. Thank you and God bless po sa bawat isa. Soften my heart, to break me apart. I need you to open my eyes and see that you're shaping my life, and all I am, I surrender. Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me, and all I am, I surrender. Trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Oh, it's yours, it's yours. Your spirit strong in me, my flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, but your spirit strong in me, my flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. Give me faith to trust what you say, that you're good, your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, but your spirit strong in me,
my flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail. My God, you never will. I may be weak, but your spirit's strong in me. My flesh may fail, but my God, you never will. Praise God and thank you po Kuya Rani sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko lahat po tayo ay na-bless. At the same time, marami po tayong natutunan. That's why we encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using these hashtags. Praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors and yung mga primary leaders po natin na nag-mobilize for Friday, sa mga disciples, leaders, and kung invite ka po dito ngayon, so pwede ka pong mag-comment dyan if you want to be part of our online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan ang ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. So let us maximize po yung ating social media, all for God's glory. Amen to that. And we also encourage everyone sa darating na online simbahay, Sunday, 6 a.m. So andun po tayong lahat na minamaximize natin yung ating invitation. Sabado pa lang, ini-invite na natin ang ating mga friends, family, and colleagues para sila rin po ay mabless at makarinig ng ating mensahe na ihatid na ating buting pastor, Pastor Rami Hinares Jr. So, thank you and God bless!